Magandang hapon po. Naging aktibo ngayong weekend ang Bulkang Taal na ilang beses sumabog at nagbuga ng usok at abo. Sa ilang bayan, may pagulan ng abo at pagkalat ng amoy ng asupre. Mula sa Tagaytay City, nakatutok live si Jamie Santos. Jamie? Ivan, Pia, 3 beses na pagbuga ng abo ang naitala ng FIVOX nga ngayong araw sa Bulkang Taal na ilang beses na nga nang hindi nagpakita ng aktibidad ng ilang linggo matapos ang linggong katahimikan. Ilang kababayan nga natin ang sinadyang magpunta ngayong linggo para makita ang lagay ng Taal Volcano. Kahapon, nagkaroon ng minor phreatomagmatic eruption sa main crater ng Bulkang Taal. Ito ay pagsabog dahil sa interaksyon ng magma at tubig sa ilalim ng bulkan. Ayon sa FIVOX, nagbuga ang bulkan ng makapal na plume o usok na umabot sa lagpas 1 kilometro ang taas. Kanina, may pagsabog muli sa main crater. Ang minor phreatic eruption o pagbuga ng usok dahil sa kumukulong tubig sa ilalim kaninang mag-aalas 3 ng madaling araw. Nasundan ng 2 minor phreatomagmatic eruption kaninang pasado alas 8 ng umaga. Hanggang lagpas 2 kilometro ang taas ng plumes sa mga pagsabog kanina. Wala naman, wala nga tayong na-report na nakarating yung abo sa mga communities. Although ang nakarating sa atin ay may sulfuric smell sa may bandang Laurel, which is on the western side. Pero wala namang dapat ipangamba. Permanent danger zone ang Volcano Island kaya bawal pasukin. Malaki yan! Putok nga yan! Ang mga pagsabog ng Taal ikinagulat ng mga taga-Agoncillo, Batangas. Sana wag ito masundan, sana ganito laang. Kahit sanay na raw sila sa pagputok ng bulkan nitong mga nakarang araw, pansin nilang mas malakas ang pagsabog kanina kasabay ng maitim at makapal na usok. Para siya pong drum na dalawang magkasunod rin po yung itinaas ng ashfall. May kasamang abo ang pag-ulan doon kanina, nangamoy sulfur o asupre rin. Ayon sa alkalde ng Agoncillo, normal na muli ang sitwasyon doon. Wala ring abiso ng pagpapalikas. Nagulat din ang mga residente sa iba pang bahagi ng bayan ng Talisay. Tanaw rin ang makapal at maitim na usok sa Alitagtag, sa Balete, pati na sa Tagaytay City sa Cavite. Kung saan tila inabangan talaga ng mga namasyal ang tanawin ng bulkan. Parang paulit-ulit naman siya nangyayari. Tsaka din naman ganun yata kalakas. Nabalitaan namin pumuputok. Sanay na naman po kami sa ganun na parang sumisingaw lang po siya. Ang iba naman nasa Tagaytay na nang malaman ang aktibidad ng bulkan. Hindi namin alam Ito lang, nakita naman namin, hindi okay lang naman. Kanina ko nga lang po nalaman nung kumakain kami. Ayon sa FIVOX, di tulad noong 2024, mas kaunti ang mga pagbuga ng Taal ngayong taon. Patuloy nilang minomonitor ang Taal Volcano na nasa alert level 1 pa rin. In October din last year, there were 36 events in 1 month. So ito, actually kung titingnan natin yung number of events starting this year, until now, mas konti ngayon kaysa last year. Pia, Ivan, pinapayuhan ang publiko na manatiling nakatutok nga sa public advisory ng FIVOX at sa mga official authorities. Sa ngayon daw, wala namang dapat ipangamba. At yan ang latest mula rito sa Tagaytay. Balik sa iyo, Pia, Ivan. Maraming salamat, Jamie Santos. May 2 milyong pasahero ang inaasang daragsa sa PITX para sa papalapit na undas. Malaking tulong daw ang inanunsyong wellness break ng mga estudyante para hindi magsabay-sabay ang mga pasahero. Nakatutok si Jonathan Andal. Inaasahan ng LTFRB na umpisa na ng exodus o pagbiyahe pa uwi sa kanilang mga probinsya. Wala na kasing klase matapos i-anunsyo ng DepEd ang wellness break sa public school sa bansa mula sa Lunes hanggang Huwebes. Special non-working day naman sa Biyernes. Sa November 3 na ang balik eskwela. Nakalib po ako sa trabaho. Ito po wala silang pasok eh. Simula 28 hanggang 31, puno na kami. Dapat sana inagahan nila na kasi ngayon, yung crowded ang tao ngayon dito. Tapos yung iba, mga fully book na. Makakasakay po yung mga yan. Kahit 28, 29, 30, 31, ganun. Hindi naman yung giyahin ng Pasko at bagong taon na marami. Itong undas, hanggang 3 araw lang halos ang fully book na.
Ayon sa pamunuan ng PITX, nakatulong ang wellness break para di magsabay-sabay ang mga pasahero, lalo't inaasahan nila ang lagpas 2 milyong pasahero mula October 27 hanggang November 4. Inaasahan natin, Monday pa lang, no, dadami na yung mga pasahero dyan, which is a good thing para at least hindi sila magkasabay-sabay on the 30 and the 31st and hindi tayo magkaroon ng congestion at ang pagpila ng mahaba. Sabi ng MMDA, kinausap na nila ang pamunuan ng SLEX at NLEX para makontrol ang trapiko. We do not want na magkaroon tayo ng standstill traffic dito just because na-choke yung palabas. Lagpas 2,000 traffic enforcers sa mga terminal, sementeryo at pangunahing kalsada sa Metro Manila hanggang November 3. Para hindi magkulang ang mga bus sa undas, nagbigay rin ng LTFRB ng special permit sa lagpas 800 pampasaherong bus sa 124 na ruta sa Metro Manila at Luzon papunta sa iba't ibang bahagi ng bansa. Magsusurprise inspection din daw ang LTFRB para tiyaking roadworthy o nasa maayos na kondisyon ang mga papasada. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. At kumustahin natin ang sitwasyon sa PITX kung saan inagahan na ng ilang pasahero ang pagbiyahe para makaiwas sa siksikan at makamenos sa pamasahe ngayong undas. Nakatutok doon live si Von Aquino. Von? Ivan, ilang araw bago ang undas, marami ng mga pasahero ang maaga ng bumiyahe mula rito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Inagahan na ni Edna ang pag-book ng ticket pa-Albay. Medyo mura pa po pumasahe. Si Monica sinamantala ang maagang sem break ng mga anak at maaga ring bumiyahe pa-Albay para sa undas. Sinamantala ko habang nakasim break yung anak ko. Kaya maluwag pa yung pagpapabook namin ng ticket. Ayon sa pamunuan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange, as of 2 p.m., umabot sa 89,633 ang foot traffic sa terminal. Hindi pa raw fully booked ang mga biyahe. Halos walang pila sa mga ticketing booth ng mga bus company na may biyaheng Bicol, Samar, Leyte at Bohol. Sa bus terminal na ito sa EDSA, marami na rin ang mga pasahero naghihintay ng kanilang biyahe Patacloban, Naga, Legazpi, Catanduanes at Sorsogon. Marami pa raw available na ticket. Para hindi po makipagsiksikan, ma'am. Ang hirap kasi pagsiksikan na yung na talaga, mga 31. Ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP nagpatupad ng heightened alert status sa lahat ng airport sa bansa. Suporta ito sa direktiba ng Pangulo at ng Department of Transportation na gawing ligtas ang mga pasahero at panatilihin ang maayos na operasyon ng mga airport para sa undas. Mayroong malasakit help desks at medical teams sa lahat ng airport. Naka-heightened alert na rin ang lahat ng security personnel. Paalala ng CAAP sa mga pasahero, maging handa, alamin at sundin ang safety guidelines para sa ligtas na biyahe. Ivan, sa mga oras na ito ay tuloy-tuloy yung pagdagsa ng mga pasahero and as of 5 p.m., mabot na sa mahigit 120,000 yung bilang ng mga or foot traffic dito sa PITX. Ivan? Maraming salamat, Von Aquino. Nilinaw ni Executive Secretary Lucas Besamin na hindi nila pinagbabawalan ang pag-access sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga miyembro ng gabinete. Pero hindi anya ito pwedeng basta isa publiko. May mga impormasyon daw kasi na posibleng makakompromiso sa seguridad ng mga kalihim. Available upon request anya ang mga SALN at pagbibigyan ito kung lehitimo ang dahilan ng paghiling ng kopya ng SALN. Pero ayon kay Bersamin, maaaring voluntaryong maglabas ng SALN ang mga miyembro ng gabinete. Ayon kay Akbayan Party List Representative Percy Sandanya, taliwas ito sa panawagan ng taong bayan para sa transparency at accountability. Ang sabi naman ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando, ang tunay na security threat ay ang pagtago sa mga SALN ng mga opisyal. Hamon naman ni Mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima, patunayan ni Pangulong Marcos na iba siya sa sinundan niyang anyay galit kuno sa korupsyon pero isinekreto lang ang SALN. Paglilinaw naman ng Malacanang, susunod ang ehekutibo sa inilatag na guidelines ng Ombudsman patungkol sa SALN. Nagsalita na po ang Pangulo at siya po ay handa naman pong ibigay at ipakita ang kanyang SALN sa proper authority. Lahat ng request for SALN,
ay pagbibigyan, pero may mga certain guidelines po na ibinigay ang Ombudsman. So ang ehekutibo po ay tutugon dito.